Wow, nang Alright, mga kabsat, nandito tayo kay Antonio Contreras, mga kakabsat. Wait lang. So, sabi niya dito usapang mga pahayag ni Sara Duterte na wala sa tamang hulog. Kailan ba nasa hulog itong si Lustay, Diyos ko Lord? Sige, pasok. Professor Antonio Contreras. Sir Tonton. magandang umaga sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook para sa mga friends ko live at para sa mga followers ko at mga subscriber ko din sa YouTube ay syempre team replay na lang po kayo. Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako sa inyo dahil kahit pa paano gumagawa kayo ng paraan para kayo ay makakwentuhan ko. Pag-usapan natin itong mga padali ni Sara Duterte na talaga namang minsan masasabi wala na yata sa tamang hulog. Kasi di ba yung isang beses nagsalita siya na napaki naman daw na magpadala ng eroplano sa Middle East. Nabati ko sa natin yung statement na yun, di ba? Na parang tinunto natin na hindi naman natin sinasabing hindi pwede. Ang sinasabi lang natin hindi madali. Kung sinabi ba naman niya hindi madali pero pwedeng gawa ng paraan, ay pwede pa natin siyang idepensa. Pero yung sabi niyang napakadali naman at inihambing niya pa yung COVID-19 sa gera. O kita mo yan, may mga bombahan na naman uli ngayon. So hindi ganun basta-basta. Pwede, Tama. pero may panganib. Ngayon, meron na siyang bagong tikada. Ang tikada naman niya ngayon, yung 2022 pa daw, alam na niya ang gera. Bakit daw hindi pinaghandaan? May gera pa na daw. Alam na niya. Para talaga sabi ko, wala na sa tamang hulog itong babaeng ito, di ba? Na parang 2022 pa daw, bakit hindi tayo nakapaghandaan? Na para wag kang madaling maghanda. Alam mo sa geopolitics, kung naintindihan to ni Sara Duterte, kahit kaming mga political scientists, mahirap ma-predict kung kailan magkakameron ng gera. Mahirap. So, anong gagawin paghahanda? Ang unang tanong dyan, okay, granted na ganun. Anong suggestion niya na maghanda? Mag-imbak na ng maraming pagkain, huwag na magpadala ng OFW sa Middle East, magtenga na ng eroplano doon. Anong gagawin? Ano bang mga pwedeng hakbang na ginawa sana para maghanda? Madali kong sabihin yun eh. Tapos, itong Iran hindi na-anticipate na mamamatay ang kanilang supreme leader, hindi ba? So, 2022, hindi pa presidente si Donald Trump. Hindi ba? 2024 lang siya na-elect. So, hindi natin na-anticipate na pwedeng mangyari ito. Sapagkat matagal nang gustong tirahin ng Israel ang Iran. Kaya lang ayaw niyang siyang kumilos. Naghihintay siya ng isang presidente na Amerikano na pwedeng gumawa na tanga din na gagawa ng ganung hakbang. Noong 2022, hindi pa natin alam na si Trump ang maging presidente sa 2024. Alam na kaya yun may premonition na rin kaya si Sara Duterte doon? Parang ano ba? Ngayon kung 2022 man ito, anong buwan? Kasi si Pangulong Marcos naging presidente lang noong June. Kasi kung ito ay sa unang bahagi, hindi ba dapat ang tatay niya ang gumawa ng paraan dito? Di ba ang tatay niya ang nagkaroon ng responsibilidad para maghanda at tapos sinabi na lang kay Pangulong Marcos? Di ba? Nung sila ay magkaroon ng transfer. At kung ito man ay after 2022, alam na pala ni Sara Duterte na mayroong panganib. Ba't niya sinabi? Bati pa sila ni Pangulong Marcos. Ba't niya sinabi kay Pangulong Marcos na maghanda tayo? Yung mga pagpupunta niya sa Middle East, hindi ba siya ay namamasyal dyan? Ano bang ginawa niya? Kasama ba sa paghahanda yun? So, alam mo, talagang minsan may isip mo, ginagamit kaya ni Sara Duterte ang utak niya. Alam mo, may kwento ko sa inyo. Itong si Sara Duterte, actually, hindi ko naman ito masyadong kilala. Alam ko mayor siya ng Davao. Of course, syempre yung tatay niya presidente. Ang unang beses kong nakita ito ay noong umattend ako ng kasal nung anak na Amy Marcos. Ako'y inimbitahan sa Ilocos.
At nakita ko siya doon sa table na nandun si Imelda Marcos, nandun nga si Lisa Marcos noon eh. Nakita ko rin siya. Nandun si Amy. At saka nandun si Sarah. Hindi naman ako lumapit. Alam mo naman ako, kahit naman masabi ko hindi ako gano'n nagyayabang na itong mga taong ito ay nakadaupang palad ko. Hindi ako yung tao na sisip-sip, magpapapicture, pag-usapin. Hindi ako gano'n. Hindi ko ginagamit yung mga ganyan. Wala yan sa aking bokabularyo. Ngayon ko lang ito naikwento, di ba? Kaya ako lang naman naikwento dahil itong Sara Duterte, gusto ko yung context. Hindi naman ako hindi ko siya kausap. Ako yung personal na kakausap eh. Ang sunod kami nagkita na ay nung naging plenary speaker, keynote speaker yan sa isang komperensya ng Society of Philippine Foresters na ginanap sa Davao, sa Lanang, sa SM yata yun, sa SM Lanang, sa convention center doon. At siya ang guest speaker. Siya ang keynote speaker dahil mayor. So, in-anticipate ko na may marinig akong medyo matalino na bagay. Abay, sa susunod pa naman. Kasi yung reputasyon yun nun eh. Ano na siya eh. Bargas. Nanapok ng sheriff. Diba? Yun yung narinig ko nun. Sabi ko, ano kaya sasabihin nito? Maangas ba? Ano ba? Abay, sa simula pa lang ininsulto na ang forestry profession. Kasi alam ko kayo, maaaring hindi nyo alam na may forestry. Diba? Hindi nyo alam yun. Pero yun ang undergrad ko. Kaya ako member ng Society of Philippine Foresters. Maaaring hindi lahat alam ng tao kung anong forestry. Pero ikaw, bilang isang mayor ng isang lugar na maraming forest, may forestry program pa nga yung university na nandun. Hindi ba? At Mindanao yan, lugar yan na marami pa rin forests. At saka siguro naman, kung inimbita nga maging keynote speaker ko na may naghanda, hindi ba? Abay, simula pa naman ay hindi daw niya alam na mayroon palang forestry profession, mayroon palang kursong ganun. Parang siyempre, it went downhill from there. Walang laman yung sinabi. Talagang nagulat ako. Sabi ko, wala akong narinig na matalinong bagay tungkol sa babae. Sinasabi niya. And then, from that on, I already formed my opinion about her. Yung sabi ko nga, at that time, there is no there. Walang laman yung utak eh. Yun yung euphemism, there was no there. At hanggang ngayon, there is still no there. Sa mga pinagsasabi niya ngayon. So, sabi nga nila, she's like a bad gift that keeps giving. Pag makinig ka sa mga sinasabi niya, parang, ewan ko, yung relatable, kaya siguro yung iba nakaka-relate sa kanya kasi hindi naman siya ganung magaling magsalita eh. Pero, Panginoon ko yun, no? Ang pagiging pangulo ng bansa ay hindi ganun eh. So, andun pa rin yung mga tao na gusto pa rin siyang ihalal ng presidente. Hindi sa ako matatakotin, pero isa yan sa pinapangamba ko eh. Kasi sabi ko, kung manalo man siya sa 2020, fun, good. Mas marami akong susulat. You know, mas masaya ang kritisismo, ang political criticism. Maraming material na pwedeng isulat ang mga analista katulad ko. Fiesta na naman ulit sa SOCMED. Hindi ba? Pero, ang inisip ko ang bansa eh. Matanda na ako, I'm already retiring soon. You know, ang iniisip ko yung kinabukasan ng aking apo. Pag ito maging presidente, ewan ko lang. She is like a bad gift that keeps giving. There is no there. When I heard her speak, there was no there. And then now, there is still no there. Imagine, 2022 daw dapat panghanda na tayo sa giyera sa Middle East. Ano kayang paghahanda? Itong aling ito, nagtabi na tayo ng mga tubig, nagtabi na tayo ng gasolina, nag-imbak na tayo, nag-hoard na tayo ng gasoline. Eh noong 2022, hindi ba si Donald Trump ang presidente? Hindi natin alam maging presidente. Eh siyang nagsimula ng giyerang ito. Hindi ba? Anyway, siya. Sige. Sana nakapagturo sa aking kaisipan na plus ko ang mga puso at nakapagpalit ako ng inyong pananaw sa buhay kahit konti. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sabi sa akin ng UP, serve the people, kaya sana nakapagsilbi ako sa bayan. O sige na, bukas Sabado, wala po tayo sa politika. Sa Lunes na lang ulit tayo magkwentuhan.
Kaya lang po sa Lunes, sinasabi ko po sa inyo, baka na naman ay mabalam na naman, maantala na naman ang ating usapang politika. Dahil ako po ay ate ng isang training workshop ng Lunes at Martes. So, gagawin ko ng paraan na makasingit ako. Abangan nyo na lang, kung hindi man ako Lunes makapag-usapan, ay Martes. Pero gagawa tayo ng paraan. Nagpapaalam na po ako. Anyway, ingat po tayo lagi ha. Tutuan na lang tayo next week, pwedeng Lunes, at hindi ko pa alam po ng oras. Pero lagi ko sinasabi, UP namin tayo. Ano mula sa magandang umaga, magandang hali, magandang hapon, magandang gabi. Nasa man kayo naroon sa mundo sa ngayon. Ingat lagi, bantayan ang ating kalusugan, lalo ng ating mental health. Na naasol kapag nakikinig tayo kay Sara Duterte. Bye for now. Take care.